Kasugod ta sa itong panibahon ni sugod ta. Yang iyo kontanan sa pagkalindog. Atong kumpihan, atong red nga hymnals. Trinity hymnal. Hymn number 3. 2. Hymn number 2. O worship the King. Once again, magpasalamat sa kanimang Lord sa lain na sa mga kagayunan na diin kami mga pahulay sa unang na mo kaadlaw nga pag-trabaho, mga concerns sa kalibutan o ining adlaw karon panahon kami maka-recharge na sa mga espiritual na matutang. Simpleng paluyahon na mo sa nagasto, mga kusog sa kalibutanon nga mga tutang may kagayunan nga kini maribayad karon nga adlaw. Bangin kami Lord God nga ang mga una-una dili magpabilin dito sa mga kalibutanon nga mga gibuhat ko namo dili magpahulay kami Lord. Diya sa imong tulong karon nga adlaw. Tubuting kami pinag-anay na makasimba kanimo sa Espiritu Kamaturan. Kabang yung matawag sa Lord na may kusog, matuon o kalipay, dasig, excitement na mag-aminaw sa imong pulong Lord. Aron kini ako yun nga matimanan,
ini among yun nga masabtan tabangin ang imong magwawali magpasabot na namo ado na kami bagong topic karon tungod sa responsibility sa mga kabataan at sa ilang pinikanan. Kung tawagin kami Lord na makatunaw kami ni ini ma-refresh ang mga kadasig sa sunod sa mga pulong. We also pray para sa mga kabataan na maminaw kini nga topic na mo karon kay kini importante kayo sama kay importante sa mga butang ipasidaanan nimo numdum sa pag-usapan namo sa miyaging mga pagsimba namo kanimo. Kamangi kami Lord ikaw gyud ang sentro nini nga mong panibahon karon despite sa kakulangon sa mga kuryente. Salamat kami sa Lord na adunay ayaw na mong generator, doon na kami means na magamit na fees himo nga comfortable na gyapon na mga pagsimba kanimo karon. We also pray na ma-upload ang recorded na video karon para may kayunan ko ang wala diri karon pag gamit pagsimba pinaagi sa live stream sa tabangan nga nagaan mo sila panahon ay ngayon sila para maka-review dumog-usap sila sa pulong karon nga sa wala kami may Lord wala ikaw nga magtrabaho sa matag sa kanamo pinagi sa salang espiritu sa matag sa tangsa ka kinabuhi. We pray nga ang kaway dili ko sa pagkaistorbo po kanamo sa mga other means o especially nga mga istorbo nga ma-create namo mismo. Bangin kami Lord ikaw gyud ang masintro karon sa among panguna sa among kasing-kasing mag-focus gyud ni si Ungkol. Tanan na magyapon kanimo pinagilang kang Kristo. Amen. Tayo magtindog. Gamit na sa pita, hymn number 173. Praise Him, praise Him.
and greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Ato kuhaan na itong mga Bible. Ato ang linghan sa Ephesians 6. Ephesians 6. Verse 1 to 3. The Word of God says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. To honor your father and mother, which is the first commandment, with promise. 3. So that it may be well with you, and that you may live long on the earth." God bless the reading of His word. Please be seated. Ayun tas, ito ang simba, hindi matahog ito. Tuhod. Ito ang daman, tunahuna, kasing-kasing, atong focus sa pag-tuod sa iyong mga pula. Saan ako pag-usab, bilis sa hubad sa Bisaya, Ephesians o Episo, Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 3. Mga anak, managsubot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay mauni ang sakto, matarong, tahura ang inyong amahan o ginahan, di mauni ang unang sugo nga giubanag saad, ingon nga mauni ang makaayo uban kaninyo, ug nga kamo mupuyog taas na kinabuhi dinhi sa yuta. Sa di pa nato sugdan pag pamalandong pagtuon kini mo kasay nga atong gibasa matamputa sa tumboy na Dios nga iyatang ubanan, iyatang tabangan sa pag-kat-on ini nga pagkamputa. O Dios nga langiton, may undang among pasalamat sa kahigayonan na imong gitugot namo, ilabi na gyud sa imong paghiusa, ani nga tigom sa imong mga katawhan. Salamat nga niami tungod sa imong grasya, aron usab maminaw sa imong pulong. Mano Dios, ngayon mi padayon nga kalimpyuhan sa mga una kasing-kasing. Inawat nga nining kaknaa, imong limpyuhan sa ginudugo ni Jesus. Aron mahimong angayan ng mga magsisimba nimo diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ug usab ni apod mi mangayo og tabang ikanimo mga alagad ug sadbud ang mga paminaw sa mga pulong. Ikinanglan namo ang aktibo nga trabaho sa Dalang Espiritu dinhi nga kakna na maoy mo palahutay namo, na maoy mo kasabot namo, hatag ug kadasig kalipay na malinaw sa imong balaan ng mga pulong ingon nga pagkaon sa among mga kalag. Ginoong Dios, mula umi sa imong pag-uban, ang among isalig, di lamang sa ngalan sa imong bugtong anak, mao si Ginoong Jesus. Amen. So, pasalamat ta sa tunggoy nga Dios na nagita sa katapusan ng kapitulo sa libro sa Episo, sulat ni Apostol Pablo. Tagaan din ng dahutay, nga nagyon mo surrender, angtod nga mahuman, kining maong libro. Isang tuod na yung mga panahon nga mo break sa taani, pero tabang sa Ginoo, dahutay tas pagtuon ni mao libro. Tas chapter 6, verse 1 to 3, sa New American Star Bible, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise." Verse 3, "So that it may be well with you, and that you may live long on the earth."
sa Williams New Testament na translation, and live a long life on earth, or sa NIV, and that you may enjoy long life on earth. So, mga kaigsuunan, padayon nga dinato kalimtan, no, ay ang atong pagtuon mo tan-aw magita sa konteksto, no, unsa gyud ni ang sulat ni Apostol Pablo ni mga church. So di nato kalimtan ang pinaka-tema, no, apil ni siya sa ato nga nahibaw-an sa milabay nga ang Diyos nun nga pagkinabuhi sa panimalay, no, na ata nakapokus ana gyud part ra ni ato ang gitun-an. Diyos nun nga pag kinabuhi sa panimalay, usa gyud ni ka kanang gitawag mahinungdanon kayo nga angay na kung tagaan ug pagtaga. Kung sa gatoy rason nga naman kay sa ato na nga naagian nga mga pagtuon, ini maong libro sa Episo nga kung gusto nato o nimo nga himayaon ang Dios, asa gito himayaon ang Dios diha sa church, sa iyang church, nang kinahanglan nimo nga i-cultivate o i-cultivate ang pagpaninguha o pagpasiugdag pagka-Diyos nun. Asa man? Diha sa panimalay. Mo ni ang gidil gyud ni Apostol Pablo, no? Nga importante gyud kaayo ang life o pagka-Diyos nun diha sa panimalay. Kay manungganon kayo ni nga kun walay pagka-Diyos nun diha sa panimalay, unsa man makaproblema, dili nimo mahimaya ang Dios diha sa iyang church. Diba? Sa nilapay nato nga mga pagtuon sa matay mga part anang pagka-Diyos nun sa panimalay. Diba? Pagyud ayo ng wisdom sa Ginoo ba? Pag anay na sa ang sulat ni Apostol Pablo, iya ginagi pasunod. Diya, sa nilapay nato nga pagtuon, unsa may atong nakita. Di ba? Atong natun-an, napaminawan ang nag-una nga duty. Di ba? Nagisgot siya og duty. Sa matong una nga duty. Duty sa Kristohanong mga asawa. Mo yung unang deal ni Apostol Pablo sa iyang sulat. Nganha sa asa man to? Sa iyang masig kabana. Diin, part ni siya, appeal yun na siya sa pagka-godly, pagka-Diyos nun diha sa panimalay. Di yun na siya pwedeng mawala na ang duty sa asawa nganha sa iyang bana. Di yun na pwede ma-erase. Nga naman, kay mao man na diri sa sulat ni Apostol Pablo, iya maginagihilabta ng tapika. Iya maginagidil. Pero di man ang Apostol Pablo, gikan mo na sa di masayot nga giya sa balaang Espiritu. So, mo giuna niya ang duty sa asawa kay unsa giday kadelikado kon mabalik na nga duty, makaguba na sa pagka-Diyos no diya sa panimalay. Mo nang giuna na niya, ginambirwa niya diya sa pagka-Diyos no sa panimalay. Di ba? Duty sa Kristohanong mga asawa nga na sa ilang masig kabana. Diin part ni balik ko na ko sa pagka-Diyos no diya sa panimalay. Nga maoy makapahimaya sa Diyos diya sa church. So, sugod sa balay, pero pag abot sa church mo na nga mahimaya ang Diyos. Kung ang mga membro na ay pagka-Diyos nun diya sa panimalay. Unya, gitan-aw po nato sa milabay ang nag-una nga duty sa mga bana nga na sa ilang masig kasawa. So, gidipod ang duty sa bana. Diin part gihapon na sa pagka-Diyos nun diha sa panimalay. Nga mausab ang makapahimaya sa Dios diha sa iyang church. O niining tumura karon, mayroon na ta sa ikatulo nga part sa pagka-Diyos nun. So ang kandida ni pinakatawag pagka-Diyos nun diha sa panimalay niya. Sulod diha, duty sa asawa, duty sa bana, duty na pud sa mga anak. So mo ni ang hanay sa sulat ni Apostol Pablo, kaya nahuman naman niya ang mga doktrina. Chapter 1, chapter 2, doctrine man to. Dayon, application na nais doktrina, o si kinabuhi sa mga tao nga nagkupot anang doktrina pinagi sa grasya. So, grabe ba? Systematic man nagsulat sa Episo ni Apostol Pablo. Kung tanawad yun na ito kayo. So, karon muirog na ka nga nasa duty, katungdanan sa mga
Kristohanong mga anak. Paingon siya ha? Kristohanon, no? Ato tanaw ang context. No? Kristohanon ng mga anak, diha sa ilang mga ginikanan. So, kainutan, nganong Kristohanon man ng mga anak? Sa may rason. So, una, basta magtuon na sa libro, gi-address sa church sa Efeso. Unsa man ang church, tumpo sa ato ni tanawon. No? Tungod kay kining maong sulat, ni Apostol Pablo, gi-address ni, gisulat ni, pag-una, alang sa mga membro yun. Membro sa maong church sa Efeso. Diin, diha sa mga membro ni ining maong church sa Efeso, naglakip sa mga membro pod nga mga anak. Okay, dili raman ang mga gikanan mo mga membro, di ba? Basta mo kung mga anak mo convert, di ba? Naagya ko instruction ang mga anak ng mga Kristohanon. Una, Kristohanon nga asawa, Kristohanon nga bana, Kristohanon nga mga anak. So di na siya inyong masayo pag-interpret. Di ba? Una nga addressan. Dinya, part diha sa mga membro ang mga anak. No? Sa mga Kristohanon. So, tanaw na ba ito na? Survey na ito. Kung saan na ito pag-prove, ang una nga target aning sulata, ang mga anak nga Kristohanon. Kung saan na ito pag-prove, una, basa na ito Ephesians chapter 1, verse 1. Then, isultian ta, magiging sa magsulti. Para asa man i-address. Nganha sa mga balaan, nga kinsa naa diha sa Efeso, o kinsa matinud-anon diha kang Kristo Jesus. Para asa ang i-addressan sa sulat? To the saints. No? Mga Kristohanon who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. So, klaro. Nga, ikaduha. Survey na to. Ephesians chapter 1, verse 3. Sa migsulti. Isultihan ko ta din may tungod sa mga membro nga nakadawat na sa tanang panalangin diha kang Kristo. Yan sa pagsulti. Nga nagpanalangin ka nato. Yan sa mga membro. Uban sa tanang espirituhanon nga mga panalangin diha sa langit ng mga dapit diha kang Kristo. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Dayon, irupta. Verse 13 sa chapter 1 yapon. Chapter 1, verse 13. Hindi may gisultian na po ta. Na kining maong mga membro naa nasilyuhan na. Di ba? Uban sa balaang espiritu sa saan. O, di ba? Tumasawag. Yung din Kamo usab, human naminaw, nga na sa mensahe sa kamatuuran, ang Ebanghelyo sa inyong kaluwasan, diin usab kamo nito, kamo. Di ba? Ang mga membro din kamo na gisilyuhan uban sa balaang espiritu sa saan. You also, after listening, importante yun maminaw, no? Ang patay, kinalan maminaw. After listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, paghuman, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Dayon, muna, kumakita. Address yun, no? Sa mga Kristohanon, Ephesians chapter 2, Erotas chapter 2, verse 5. Sa mapod, gisultihan na din nga kining maong mga membro nahimo na nga nabuhi diha kang Kristo. Gikan sa pagkapatay, kay verse 1 na patay mo, di ba? Dahil naman gibuhi, di ba? Tungod kay naminaw sa power, di ba? Gahom mo guna ang pulong sa Ginoo. Watong sa 1 Thessalonians 1:5, dili ra pulong kundi gahom sa balaang espiritu ang ilang gisulti. Mo nang kaimportante Isaiah 55 nga ikiling pamati gyud aron ka mabuhi. Kay nga naman ang pulong sa Ginoo gamhanan nga mopabuhi sa maminaw. Mo nang sa James chapter 1 natawo mo pinaagi sa pulong sa Dios. Sa sulat po ni Peter natawo pud mo sa pulong sa Dios. So ang pulong sa Dios mo itambal sa patay nga maka sasala para mabuhi. So mo din chapter 2 verse 5, bisan sa mga patay pa kita, diha sa ato mga kasalanan, mga kalapasan, nihimo kanato nga mabuhi pag-usa uban ka
So, kini, no, mga membro nabuhi na. Even when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ. Ang means, gospel, pag-preach. Dayon, klaro kayo, no? Na kining sugo, parita, chapter 6, verse 1. Na kining sugo, imperative mong yun din eh, no? Sugo yun eh sa mga anak. Na kining sugo, magisulti sa atong pasay, Ephesians 6:1, nga magmasinugtanon, muobey ang mga anak sa mga ginikanan, gi-address ni siya, itumong ni pag-una, asaman. Diha sa mga anak na nahimo ng Kristohanon, mga Kristiyana. Karon, nagpasabot man eh. Sa hingpit nga, sa mga Kristiyana yun. Pero wala po niya nagpasabot nga sa hingpit, no? Na kung ikaw dili Christian, dili magtotoo nga anak na kining maong duty, katungdanan, dili aplikado. Wala. Nabugkos diha nimo. Nga naman, nga makaingon po ta, nga dili, buka kaingon nga dili para nimo. Kay wala man po ta gisultian nga para ra gyud ni sa mga Kristiyano. Di ba? Wala po ta giingnan nga para ra gyud. Di ba? Sa Kristohanong mga anak, wala. Di ba? Wala. Kung dili, gitan-aw lang nato unsay context sa sulat ni Apostol Pablo. No? Konteksto sa sulat ni Apostol Pablo ni mga church sa Efeso. Diin naagid niya gi-address pag-una sa mga Kristohanon nga nahimong mga membro nga mga anak ni maong church. Wa ko na nagpasabot na sa hingpit na dili aplikado sa mga dili man to. Pero mao mo gani ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, tan-awon man nimo ang intensyon, ang purpose sa mga nagsulat. Alang-alang idirekta nimo nga di man isulat sa ORBC. Sulat man sa una sa church sa Efeso. O atong gitun-an aron nga makuha po nato unsa ika-apply diri sa tuwa. Pero una sa tanan dito sa gyud nimo iugmad sa maong nga church. Kaya ang hihitabo magudlon, mubasag Bible, hindi na tan-awon, di na nila i-consider ba ang writer. Dili na siya mao, dili na siya pwede. Imo sa gyung kuhaon para asa ni. So, tin-aw man gyud ayo kay una Kristohanong asawa, Kristohanong nga bana, langalag unbeliever nga mga anak ni Adrisan. Ang lahi na po na. Nasayok na gina, di na siya mo pasar. So, ang isunod niya, ang mga magtotoo na sa nga mga anak nga na ay duty sa ilang mga magtotoo nga mga pilihan. So, klaro ba na to? So, inana, mga kaigsunan. So, dili na ingog nilayo, no? Sa unsay pagsolve nato sa sulat ni Apostol Pablo. So, mana no nga, kining maong sugo sa pagsugot, di maong ginili, sugo man pag-obey sa mga anak diha sa mga ginikanan, sa specific, baliko na ko, gitumong gini diha sa mga Christian nga mga anak tungod kay mauni usasa gitarget yun nini maong sulat ni Apostol Pablo. Ingon nga yung gitarget ang asawa na Kristohanon, ingon nga yung gitarget ang bana ng Kristohanon, hasta po ang anak. Unya, nini maong pagtuo na to, doon ay tulo ka mga uluhan na tagaan na to o pagtagad. Natagaan na to o pagtagad. Una, ang pagtanaw kung saan yung maong katungdanan. Sa maong katungdanan. Duty sa mga anak diha sa mga ginikanan. Muna itong tanaw ron, no? Mugulang nga kuhan, pag tanaw na, dayon, ikaduha, ang ipapugatan o iasumar nining maong katungdanan sa asa gyud musugot maubi ang mga anak. Kay daghan pa kayo atong tanaw, no? Kay daghan mga broken family, mga sana, ato na idil, no? Asa man, magbibog kayo ng mga anak, isa may among sundon. So, apil na siya. Dayon, ikatulo ang mga rason, mga katarungan sa paghimo nining maong katungdanan sa mga anak diha sa ilang mga ginikanan. So karon, marita sa unang nga uluhan may tungod niining katungdanan sa mga anak diha sa ilang mga ginikanan. So ang pagtan-aw
unsa ning maong katungdanan sa mga anak diha sa mga ginikanan. So karon moarita sa pangutana. Unsa man di ay ang katungdanan? Duty sa mga Kristohanon o mga Christian ng mga anak diha sa ilang mga ginikanan. Unsa man? So basahon nato atong pasahe. Isultian ta diri. Ephesians chapter 6 verse 1. Ingon dinhi mga anak pag masinugtanon. So unsa na siya sa kana yung original nga dunada sa sulat ni Apostol Pablo anak sugo nga buhaton dayon. Dili na siya unyaon nga sugo. No? So ingon mga anak pag masinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan ang original dira nga buhata dayon na unsay gi sugo. No? Sa New American Standard Bible, children, obey. Kanang obey niya, imperative, present, active. Your parents. So, dili nga, unya na. Di sa ko. Ugma na. Dili na mao dili. Kung dili, pag ingog, obey, sugo, karon dayon, buhata. Dili, kuan eh. Sugo, gini siya. Dili ni siya kanang optional nga mayo unya na ayaw gyud na niyo bata kasala gyud mo sa Ginoo nga naman ikani nga pulong dinhi subo gini nga ngay so unsa man di ay ang alam mo na to unsa man ang mga naa na appeal o kanang na-involve nining maong pagsubo pag-obey sa mga anak nga Kristohanon dunay duha ka mga kamatuoran una kinahanglan nga ang mga anak maminaw padayon. Pero sa ang pag-ubig daron buwit ko maminaw. So maminaw padayo diha sa mga instruction, no? Mga pahimagno o paggiya sa mga ginikanan. So muna ang na-involve anak nga pagsugot kinahanglan maminaw padayo. Nga diha sa makadigayon nga ang inyong mga ginikanan musulti diha ninyo sa dili supak sa pulong sa Dios, ha? Sa dili supak sa pulong sa Dios nga inyong buhaton. Unsa man? Kinahanglan nga kamo maminaw nga mabinantayon padayo diha sa unsay ilang gisulti ninyo. Dili nga sa ginitawag ana maminaw pero ipalapos lang sa pikas dalunggan. Dili ingon ana kun dili tagaan gyud og dako nga pagtagad kun unsay gi-instruct gipahimatngon ug unsay mga gihatag na guide sa mga ginikanan. So mao ni ang nalambigit nining maong pagsugot nga ikaduha kay duha man. Ayaw kalimti nga dili lamang nga ikaw anak no kutob ra sa pagpaminaw. Kapili sige maminaw ko sa unsay mga gipahimatngon mga gi-instruction, no? O direksyon. Kung dili usab, kinahanglan nga ikaw musunod. Unsay imong napaminawan, kinahanglan ikaw musunod. Unsa sunod? Musugo, mo follow, mo obey. Sa unsay ilang gisulti, paliko na ko nga wala nasupak sa pulong sa Dios nga angay ninyo mo. So, i-determine na unsa na gisulti sa Amerikanan kay di maminaw mo dili na puna. Sayop na puna. Nga naman di man mo giingon sa Ginoo supak man na dili kung ubi ana. Pero pag una mo wala man pod. Unsa na nimo? Buhata dayon. Mo na ang kuan ni kanang force ba? Buhata na dayon ayaw na o unya. Kinahanglan, balik ko na ko nga dili ra ka kutob sa pagpaminaw o dayon o magpaminaw tabo kalimtan dili na pwede magpaminaw batayan nga dili kalimtan kinahanglan nga maminaw pa pagayo o unya sunod buhaton o gila dili ang isulti sa Kolosino diha sa unsay ilang gisulti diha kaninyo na angay ninyong buhaton unya sa walay pagpagulbul. Musugot man tuod pero ang tiil nga natay og ang mga kagabundak-bundak
sa imong ginikanan. Okay, gikan ni sa Ginoo gyud. Di gyud ni okay ato gisgutan. Di ba? Ibawi, nga kining maong duty katungdanan, imo ni nga gibuhat diha sa imong mga ginikanan, amahan o kinahan, diin maoy means. Diin maoy gigamit sa Dios sa pag-atiman di mo. Ikan pa ka, no, sa imong inahan, grabe. Puyos-puyos sa tiyan, siyam kabulan. Yampingan. Pagawas, yampingan, yapon, dako, suko dayo. Mauna ron. So, imo nang gihimo ang kadungdanan diya sa imong mga ginikanan, amahan o ginahan, diin maoy gigamit sa Dios. Sa pag-atiman kanimo, para asa man ang pag-atiman nila nimo? Para asa na? Para ka madaot? Dili. Para sa imong kaa. Diba? Nisura po kayo ng ginikanan. No, matiman o anak, ano madaot? Ang ngitag yung anak. Bisan galit ng mga hayop. Paakon kay kahilaptan mo na nag-itoy o mga bagay. No, inita na sila. Na ilan yun ang protektaran ng anak. Ilan ang ampingan. Unsa pa ng tao nga sakto pangutok ang ginikanan, giampingan na. Para dili madaot. So mana ka, ang imong duty, imo nang gibuhat, agi pagrespeto, pagtahod sa imong ginikanan. Nga maoy galamiton sa Dios sa pagkatiman kani. Mo kita na mga, "Way, utang gibalos ng anak ka." Wala, ang ginikanan taon, makasala na lang, may pagtuok ng kanako. Dili mo balos, dako ka, perte naman noon mo. Soko naman noon ka. Ya, may nana na lang. Kung di mo nasakto sa ginikanan na, kaya ikaw rabiya, di ba na imuha property ng imong anak. Ikaw yun, Psalm 139, ang ipasalamatan ni David ang Diyos una. Kaya mo na nag-form sa tiyan sa mga anak na sa tiyan. Kaya kung di pormahon sa Ginoo kung kay mahimo. So property yun na, ang anak di yun na, iya sa ginikanan, galamiton ra yun ang ginikanan. Ya, mo na steward ra yun na. Di yun na imong property, imong anak sa Diyos na. Di ba, Psalm 139, pamalanduhin na magayo. Kinsa tag-iyaan ng mga anak, dili na imo, galamiton ra ka. Mamito na, man nagpasalamat si David, di man siya ginikanan. Pero wala pasamot, hindi siya pasalamat sa ginikanan na. Pero yan giila nga, property na sa Diyos, ang anak. So, balik ta. Mana, gihimo ni mo na, nga katungdanan, ang pagsugot, diya sa imong amahan o ginahan, nga mao'y gigamit sa Diyos. Kaya sila, mauman ang gitagaan sa Diyos o katungod, authority, sa pagpangulo nga sa mga anak. So, ang otoridad sa ginikanan, gikan na sa Diyos, di na sila. No? Gabisan tuod, di ba? Kabantay ta? Gabisan tuod nga ang asawa, di ba? Iyang katungdanan ang pagpailalong nga na sa iyang kaugalingon nga bana. Di ba? Una. Pero bisan pa nini, ang bana o asawa, silang duha, mao ang murul. Mao ang mangulo nga na sa ilang mga anak. Silang duha. Busa, kinahanglan nga ang mga anak, maubi, magmasinugtanon, kanilang duha. Dili kay, maot kinikiyas papa, mamar ako. Wantay mo sa tunada diya, ginikanan, mga ginikanan. Silang duha, bisan tuod, nga ang asawa, mupailalong siyang bana, pero wala nagpasabot nga, kana silang duha, maoy mo rule nilang sa mga anak. So, busa, silang duha, maoy tahuron, silang duha, maoy iubi sa mga anak. So, mauni ang pagtanaw kung unsa gining maong duty sa mga anak diha sa mga ginikanan. So, tighulog ta sa ikaduha na uluhan, may tungod nining maong katungdanan sa mga anak diha sa ilang mga ginikanan. Nga mao ang kanang giasumar ba, gipabukatan ining maong katungdanan sa asa gyud musugot muobi ang mga anak. So na ay mga giasumar ani, no? Nga mga prinsipyo nga angay natong tunan. Nya upat, no, ka mga gidahom
giasumar nini maong katungdanan sa mga anak. So, upat, no? Una, ang gidahom nini maong katungdanan sa pagsugot, kay mao na ato namang diskutan, pag-obey, kadtura nga mga anak nga naapa na ilalom sa authority sa ilang mga ginikanan. Dili ko nako gipakita din ang sumag din nga ang mga anak nga muubi sila ni adturang naa sila na ilalom sa authority sa ilang mga ginikanan. Nga makaingon man tana, di ba gidili na unsa may kahimtang sa mga anak panahon nga sila maminyo na. Di ba gidili upod muna chapter 5 atas ta verse 31. Ya? Ephesians chapter 5 verse 31 sa isulti. No, ayun din Kay nining maong katarungan ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o mohiusa ngana sa iyang asawa o ang duha mahimong usa ka pwes. O not, no? For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So, sama na ito nakita. Lalo, no? Pakita din nga ang naminyo na. Nga mga anak, naunsa naman sila? Sa pasahin na ito ibasa. Naminyo na nga mga anak, naunsa? Nahimo na nga, usa. No? Usa, sa ilang kaugalingon, sila wala na nailalong pa sa authority pag-rule sa ilang mga ginikanan. Kaya nausa naman po sila. Wala prinsipyo din wala na sila nailalong pa sa authority pag-rule sa ilang mga ginikanan. Maunta na nga panahon nga naapa sa puder ang mga anak sa di pa sila maminyo na ato yung i-determine kakaya ba sila na lang kay di na ra ba sila na ba no di ba sila mga bata ba yung usaon man way klaro na sila mapunda na sa usaon na ilang pamuyo so muna gyud kutom sa may advice gyud nga murag di pa mao gyud mo kaya magpundar mo kay mga binata pa man kay iyo ang porma ya di na ra ba na sila naman mo tukod mo na upan nga mag ginukdanay. Murag mga bata, magdula-dula pag mga, kay, nga naman, wala pa sila na mature na, diya, mao naman natin, mausa naman sila. So, litras na ba, ano siya, asa man, klarohon kinang iyong talaki diha. Basig mo unsa mo. Pataka na mo, kay kamo na naman yun. Oh, di ba? Eh mo, mag-ingon din Diba? Subusa, balik ko na ko. Ang mga anak na naminyo na, kung sa may isulti dali, nahimo na yun na sila nga usa, no? Separate na sila yun. Lahi na nga pamilya. Lahi na pamilya na yun na sila. Di na sila na po'y mangulo. Mo na obserbaran, pastilanin mo na, mula di pa yun kamao mangulo yun. Oh, maunsa man ang gamaan ni Pangulo at aron. Oh, magbinata pa man kaya sa mga anak-anak. Di hato sa lola-lolo. Di impas. Dili na kay ikawan mo. Kay ba musipalit na ka. Nga ikaw na po mo exercise of authority. Nga bata pa man. Patay. Perting wala, no? So muna, balik ko na ko. Nahimo na po sila nga usa ka separate lahi na nga pamilya. Diin naa sila nagdapangulo, nag-rule sa ilang kaugalingon nga mga anak. So ang problema ron, no, kung may bulay kay pag-rule sa mga bataot pa kayong anak, mo apel ang lulog-lula. Then, pwede ng gubuta. Dili, ilanaw. Oh. Kaya ang iyahang standard sa panahon na ako iya mag-i-apply dito, di na mo pwede dito. Kailangan na unit pamilya na sila. Dili na. Klaro guys, prinsipyo din Oh, diba? So nang manguan kita, manambag na ka ng mga magsugod-sugod ninyo, kakaya na pag ina. Kasi mo,
agoy. Wa na gyud. Kay mao man gini nakita nato sa Bible manggod. Nga tinuod ba ning isud sa Bible? So sila hingpit na nga wala ang mga ginikanan, no? Hingpit na nga wala na katungdanan duty nga na sa ilang mga anak. Kana-anak, no? Umugulang na sila. So mo na no nga niining mo ang kahimtang sa mga anak nga naminyo na wala pud gyud ni nagpasabot. Balikan pa to ang pikasayda kasi extend ra pud. So lahi na sila, no? Nga pamilya. Pero wa po na nagpasabot nga nianang ilang kahimtang sa mga anak nga naminyo na nga wala na pud wala ni nagpasabot nga katong mga anak nga kinsa wala na nailalom so authority pag rule sa ilang mga ginikanan nga sila hingpit na matayigan. Hingpit na nga wala na katungdanan. Duty nga na sa ilang mga ginikanan wala na nagpasabot anak. No? Kay tin-aw ni nga ato makita sa unahan niya. Di ba? Ato na tunan dito. No? Kay ang mga anak nga naminyo na padayon man nga naagidya po na sila yung responsibilidad sa ilang mga ginikanan. Wala nagpasabot alahay kami. Wala yung pamilya. Babay mama papa. Bahala na mo dihag. Wala na yung timan niyo. Kay lahi namin. Wala na nagpasabot anak. Ato nang bukayon po. So tinaw na ato unya ni nga makita sa unahan. Kay tinaw nga ang minyo nga mga anak na apagyudya po na yung responsibilidad sa pagtahod nga na sa ilang mga ginikanan bisan kung sila wala na nailalom sa ilang authority pag rule. Pero kini maong katungdanan duty dili na mao ang pagpadayag sa pagkamasinugtanon sa diha nga naa pa sila na ilalom. No na siya kausaban. Naanay kausaban. No sa authority pag rule sa ilang mga ginikanan nga bisan unsay isulti, di ba? Mao na yun. Nasako pa sa poder nga bisan unsay isulti sa ginikanan nga mga desisyon ang anak nga naa pa sa poder obligado gyud nga mo obey. Mao gina siya. Hinoon padayon nga naa gyud pagrespeto. Kita na minyo ka nga naay ang ginikanan kay magpandila tambag ba gyud na. Pero yung wala ako na, di na ako ayaw nagsulti-sulti na ko. No, dili pud na. Naagya ko pag-raise ito. Pagtimbang-timbang, nanaon nimo. No? Diha sa unsay gisulti sa imong mga ginikanan. Pero naagyo ang prinsipyo, dili na gyud ka obligado. So, na ang respeto, na ang pagtimbang-timbang, pero di pud wala nga di na ka obligado nga mosunod no ang anak sa bisan unsay mga desisyon sa iyang mga ginikanan nga naanay kaugalingon nga pamilya. Diin mismo naa na pud si kaugalingon nga mga desisyon. Ang problema gyud kadaghanan nga bisag naminyo ng mga anak ang katong ginikanan iya gyud insistent iya hangi desisyon sa naminyo na yung anak no murag nakasala ang mga naminyo kundi mosunod niya. Di man na maoy principle sa Bible. Ang anak naminyo mo timbang-timbang irespeto gina niya kay mas giingon ra ba yun sa Bible na katong mga tidaran na ay daghan kasinatian. So dapat maminaw sa ka. Pero giingon nimo nga murag di sa gyud ko ani. Di ba pugod makasala nga di na ko nasundon, pero naaman ko ako ang kaugalingong nga desisyon. So sundon na nimo. So dili na nga no obligado ka adto, pero girespeto nimo. Dili mo gisigisihan ginikanan, ugalan. Dili na. Kay wa gina naundang ang honor your father and mother. Wala gina sa Bible. Ato ra nang makita niya no. So, mao na. Di na obligado. So man nga ang gihatagan gyud ug kabukaton ini mong sugo. Nga katungdanan sa mga anak nga sila muubi, musugot nga na sa mga ginikanan kung sila naa pa ilalom sa authority. Mao gini gipahugotan ri paglo. Pag naa pa gyud ka sa poder, naa pa gyud ka sa bubungan sa imuhang ginikanan karon ingon ang pulong sa Ginoo, obligado gyud ka mo ubi dili unya. Pag mando nga mao ni bata na sugot dayon ayaw na nangalan. So ikaduha nga gidahom. Ay, usa lang. Gidahom ini maong katungdanan sa pagsugot, pag-ubi sa mga anak. Mao ang mga ginikanan nga wala nagbulag. Wala nag-divorce.
Di ba? Daghan man kayo na ron. Nagkabulag, no? So, sa may buti pasabot anak. So, lisod-lisod ni. No? Kay, daghan kasong ingon anak. No? Ang anak, naglibog na. Nilakaw ang usa, nagbulag din, usa na na nag-atiman. So, asa man sila mubi. So, mali atong tanawon. So, unsa may buti pasabot? Nini, mao ni, no? Unsa may mahitabo kung ang mga ginikanan nagbulag. Nagbulag sila, nag-divorce. Unsa may mahitabo? So, bulag, may mga anak, daghan. Ang mahitabo, nagkatong ginikanan, diin maoy nag-atiman, kay naamag yun anak, erang bulag, naagi usa ka, ginikanan ang maoy nag-binlan. Sa inyo na ni siya. Nakatong ginikanan nga maoy naa nag-atiman, nag-rule, nag-implementar sa authority sa mga anak, maura ang naa uban kanila o wala na ang usa ka ginikanan, di ba? Og niining kahimtanga ang duha ka mga ginikanan unsa may nitabo, wala na sila nagpusa pag-rule kay napiang man ang usa na malay nabilin. So siya ray sige og sulti sa iyang mga anak. So, kuan ang ginikanan. Wala na nag-usap pag-role diya silang mga anak. Tungod kay ang ilang pagkahiusas kami niyon, naguba naman. So, mga bitaw gina, no, intraan ng kami niyon na, wala, dili, maguba. Kaya kung maguba, dako na kayo problema ang mga anak-anak. So, karon ang pangutana, sa asa man ipabugat kining maong sugo, sa pagsugot, pag-ubi sa mga anak, diya sa ilang mga ginikanan. Asa man ay ipabugat. Aman gid ang sila muubi. Ha? Mao ni. Bisan tuod nga pabilin gihapon na nga naay katungdanan ang mga anak bisan diha sa mga ginikanan nga wala na niipon nila na divorce again, di ba? Tungod sa pagkaguba sa kaminyaon, pero tungod kay sila wala man na ilalong sa iyang authority. Kung layas man siya, isa ro to authority ang katulang naasa, nagbantay nila. Di inaa sila na ilalom sa pag-rule na kung unsa isulti sa ginikanan na wala sila na ilalom sa authority, pag-rule na sila obligado nga musunod. No? So dili sila obligado nga musunod. Hinoon naagyapon ang magyapon na. Kay ginikanan man. Naagyapon ang pag-respeto. Pero dili nga pariho ang ilang pagsugot sa ginikanan nga naa sila na ilalom sa auto. Kaya wa man tayo kalibutan tong ginikanan nga laag. Ano man, kaya wa man siya sige tan-aw dito, makalit naman itong tungha, usahin, barbuhon ng anak. Dako pinang away sa ubano nga, ako'y gatiman, ani, kapaon ba? So, inana, no? So, ang obligado ra ang anak ni adtong naa sila na ilalom sa authority. Pero ako na nagpasabot nga dili na irespeto ang tambag, ang advice sa adtong nilakaw nga kapikas. So, dili sila obligado. Dili pariho ang ilang pagsugot, pag-ubi. Diha sa ginikanan, diin sila naa na ilalom sa pag-rule. Diin sila naa na ilalom sa authority. So muna nga, kung kining maong prinsipyo, dili tagaan o pagtagad, mupunta gyud og kasamo. Okay, nga naman, kay bisag katong wala sila na ilalom. Di ba? Naaras doon ba? Adto mo tong anak dito. Sulsulan mo dito, di. Wa na. Ay, ituwa na. Yeah. Di ba? Kaya kung nautong karong palhin po niya. So, pero din obligado ka anak, diya sa asa ka na ilalong sa authority. Dili ka obligado atong wala ka na, lalo. So, naamang ko inanak na case. So, mana, ingon na Kristohanon ka anak, ang imong sundon, nga mando, kadtong naa ka na ilalong. Dili tong wala ka na ilalong. Noon, naagyapon kay pag-rest, dito kay ginikanan man gid sa tunimo. Pero ang gipabugatan diri sa ato ang gitanaw nga muubi diha ra gid ka sa naa ka na puyo o
O naani mo na mag-rule. O natay tayo, sunod na lang po ni ikatulog. So inaot, no, mga anak, ng mga Kristohanon, bisugo yun mo nga muubi sa iyong mga pinagkasugo. Paano kini nasugo din rali sa mga Kristohanon kung dili kanimo usab ng anak na di magtuto. Pero dako mong problema kung wak pa ka diha ni Kristo. Ano, kung anak ka nga wak pa ka diha ni Kristo, imong kasing-kasing dili gyud makahimo ani. Pero mana, duol ni Kristo karon. Aron ka makahimo sa pag-ubi sa imong ginikanan. Siguro mayroon ka na, wak mo po binuang sa kong ginikanan kana, gitawag na siya og common grace, no? Pero kana nga pag-ubi, ayaw na ang natungod ana, mahimo kang maluwas. Kundi importante yun, muduol ka kang Kristo, kaysa diha nga mahimo na kang Kristohanon, ay mong pag-ubi sa imong ginikanan, makapahimuot na sa Dios. Pero ang imong pag-ubi karon sa imong ginikanan, di pa na makapahimuot sa Dios. Di pa na pwede nimong gamiton nga makaadto kag langit. Ang importante yun, na ikaw anak, nga wa pa diha ni Kristo, muduol di ka kang Kristo karon. Aron ka makabaton o tinuod nga relasyon, diya mabalik imong relasyon nga na sa Ginoo, dayon mo na nga di na ka maglisod pag-ubi sa imong ginikanan nga subay sa biblikanhon nga paagi. Kay di man buta kaingon ba nga ang mga dili magtotoo nga mga anak nga puros na padungon, daghan magyud kay mga butan anak. So di buta kaingon nga kana nga ilang paghimo makapahimuot na sa Dios dili nganong katrapuhan man na atubangan sa Dios ilang mga maayo binuhatan. So busa giawhag kung butan na ka karon duol kang Kristo kay mas mulabi pa na unya kuna ka ni Kristo. O kanang imong paghimo, pag-ubi sa imong ginikanan, makapahimuot na sa Dios. Pero kung maunay mo sa ligal ron, nga di man ako nagikinanglan ng waliha, nga muubi kay butan man ko sa akong ginikanan, ayaw pagsaliganan. Kaya di po na dawaton sa Ginoo yung pag-ubi aron kang luwas. Ang dawaton ra gina, muduol ka kang Kristo, pagkahuman, dugatan pa na niya iyang gasa diha nimo. Ang imong pag-ubi sa imong ginikanan, makapahimuot na niya tungod ni Kristo. So hinaot, nasabtan na to, dili ra gyud siya sa hingpit para sa mga Kristohanon ra nga kanakan kundi hasta pud ang mga dili Kristohanon galing una lang naging pabugatan ang mga anak sa Kristohanon. Kay kani, di na ko nikalimtan nga versa. Di pa ko Kristohanon pero mo ani ang gigamit sa Ginoo nga kanang maminaw kung Bible study. Kaya sa una, ako papa magbasa-basa man gyud sa Bible. Nataura imong amahan o ginahan. Unya, ako lang ang gamay istorya, iniwali ha. Para pud madasig ba. Nga, mo na, kay undeliver. Kaya asa mag lakaw-lakaw ni uli, kay nagsakit na. Unya, na pastor, ni ana sa balay, kay Bible study, ana, niya mama, dong, nung pangbudungon. Na Bible study, adik ko. Naunsa na ako sa unang nagla. Piso size 1. Ug ngano nga nabutang diri sa akong una-una, kaora imong amahan ug ginahan aron mo taas imong kinabuhi. Ta, kahuno ni ako akong mama. So dito ko, naminaw ko sa Bible study. Mao dayon. Gigamit sa Ginoo nga pastora, ana ay Bible school ay lang kay kuya ko to kay ultimatum kuan ka dayon kanang sitawa kana. I-rehab dayon ka. Sagot pa ka Christian, adal na dito. Di, mo po to nga, kaluyan na po sa grasya sa Ginoo. Mao na nga, nainani na po siya matubangan. Pero, ang gigamit, piso size o no. Pero di, mao na kang gingon, nga di regular siya prepare sa mga, panay sa himpit yun sa mga Kristohanon, apil po sa mga anak. Pero, ang challenge nga, udol yung katang, kaya di saan pag, mong sugod ka karon, di ka diyan ni Kristo, alam di po na tulos. Nakuhan ka diyan po na sa tubangan. Mas magampo na. Mahal na rin nun, salamat sa inahinay ng pagtuon ako, aning laing instruction, ikan sa mga pulong, gawain sa mga duties, sa mga anak, mga Kristohanon, isan po sa mga Kristohanon. O Diyos, salamat kayo nga aning mong pulong, kahayag sa mga dianan, mga tultol na mo sa saktong dalan, ilabi ng Biblia ng Kristo. Salamat kayo, ibalik ng mundo himaya, di alamang sa ngalan ni Jesus. Amen.
Okay, salamat sa Panginoon sa Diyos. Dito tayo na itong bahag ka na instruction. Okay, maragili sa Diyos na naay pakapin nga saad. Nang taas kayo ang itong kinabuhi. No? Kung subuta sa itong ginikanan. Ato ang pihan na itong mga hymns sa hymn number 688. Hymn number 688. Of thine own way, Lord. Of thine own way. Sing. On thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me as now. As in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power of power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. O Lord, I need absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Magpasalamat kami, Lord God, sa imong kanunayon na pagkamadagdalan sa matagos sa kanamo. Imanasap kami nga gipadungog sa mga pulong. We pray nga ang mga kabataan ang magpakalinugid niya ng Lord God. Dili lang tungod kay nagasaan kini mo taas niya kinabuhi. Kundi kay ikaw magiging ang kasubo nini kini katarungan ng gayon. We continue to pray nga magpanalangin ka sa mga Kristoanong mga anak, or we pray nga katong wala pagyud sa dawat, wala pagyud nakasabot sa mensahe sa kaluwasan, sa mga balita, nga ikaw mag-convex sa lang kasing Lord. Ibangin sila kay wala man sila kapasidad na mutuo sa imong tulong kung wala ang balaan ng Espiritu. May magtatrabaho sa ilang kasing-kasing. Kami nasaligon yan, Lord, na ang imong grasya, luway, trabaho din kanunay sa imong kabubuton. Busa, tabangin kami pag-submit sa imong kabubuton, Lord. Maugay, mahimo na mga baruganan, mahimong kondisyon sa mga nununod, mga disciple, ang mga katawan, Lord. Salamat sa imong kaluoy, salamat sa imong grasya, sa matulog sa kanamo karon. Kung padayon ka, Lord, pag tudlo ka namo sa naghan sa mga butang, especially sa karong hapon na sa mga
kalibahon din may tungod sa kini sa mga asawa. Usap bang kami nga padayon nga magapaminaw sa mga tulong ay kami hutay sa mga pagsimba karon nga adlaw and kalapot nga na we pray ikaw maga panalangin usab sa mga tithes and offering may balik kami mo karon adlaw at panalangin kini nga magahimo kini nga mga dagkong butang para sa mga kibuhat ng we also pray para sa mga fellowship karon sa kaniudto para sa kalanon sa mga physical na body para ma-sustain ang mga kusog o we pray nga ikaw mga panalangin ini mga butang nga posibleng makadaot kanamo mga ingredients sa ning makadaot kanamo then wisdom pod kanamo nga mag-partake na ning pagkaon ay posibleng nga naay mga mga pagkaon nga ginili ikaw gyud manatag ng wisdom Lord sa pagkataon ninyo but aside kami nga mga butang nga mga ampo kanimo ang ganay mo kisaan na mo na kini ang ngayon ginamo nga kanon usa kini tanan mo salamatan kanimo pinagalan kay Kristo. Amen. Andiyan na. Nakabakos.